Ako si Heidi Mendoza, isang certified public accountant, dating Undersecretary General ng Internal Oversight Services, dating Commissioner ng Commission on Audit. Isa akong aplikante sa pagkasenador. Ma'am, thank you for joining us. I remember until the eve of yung filing ng COCs, parang hindi pa kayo ganun kasigurado. I remember that because we talked to you. Yeah. Oo, wala nang urungan to dahil marami ng tao ang nabigyan ng pag-asa, marami na ang tumataya kasama natin. So wala nang urungan ito. Siguradong sigurado na. Pero ano yung uncertainty niyo before, have they been addressed? I think among other things, yung concern niyo baka hindi kayo tanggapin, hindi kayo masyadong kilala, at baka hindi ganun kalaki ang inyong chances. And of course, it's going to be a long bruising fight. Okay, na-address na siya in the sense na ang ano ko lang naman talaga nun ay hindi yung wala akong pera. Alam ko from the start na wala akong pera. Dun sa baka hindi ako katanggap-tanggap, nakita natin nag-volunteer ang maraming tao. At kapag sinabi kong sisimba ako ng alas 6, baka kalahati ng simbahan niya na puno. So parang napakalakas ng affirmation na mukhang tanggap. At sabi ko nga God's perfect time talaga yung marami nagsasabi, bakit ngayon lang? Sabi ko, ngayon yung sa tingin ko tamang panahon. Commissioner, taking off from Ed's question, why Senate right away? You're best known as a co-commissioner, but you've never held elective position, and as we know, there are only 12 seats. The race is very, very tight. So why not start at the local level, for instance? Dahil hindi ako politiko. Hindi ako politiko. Kasi kung politiko ako, dun ako sa, alam ko mananalo ako. At yun naman ang sinasabi ko, ang pagtakbong ito ay pagtugon sa pangangailangan. Babalikan ko yung usapan namin na Sen. Laila. Sabi ko kay Sen. Laila, Sen, balik ka na sa Senate. Sabi niya, hindi, talagang napansin ko, lalaman ko na itong sectoral, malapit ang puso ko dyan. So sabi ko, feeling ko kasi naiwan yung mga kasamahan natin. Walang excitement yung pangangampanya. Kaya ako talagang tumutok ako sa personal na pagkampanya noong 2021-2022, So tingin ko, nandun yung pangangailangan sa Senado. Di ba lagi ko naman sinasabi, hindi ako politiko, public servant. So kung tingin ko, nandito yung pangangailangan ng mamamayan, dito ako nagpunta. If we check at the recent surveys ng mga senatorial candidates, parang makikita natin dun sa mga top 12 na pumapasok, ito yung mga bahagi ng mga malalaking alyansa, ng malalaking partido. Yung talagang merong machineries para makapangampanya. So paano kayo lalaban dun? Gugulatin natin sila. Napakaraming laban na sa una parang hindi katanggap-tanggap or hindi pwede. Nung nagsabi akong mag-iingay ako, talabanan ko ang katiwalian. Auditing, auditor ako nun, di ba? Lahat nagsasabing, wag, mapapahama ka. Ayun ako, hindi ka mapopromote, di ba? Naging commissioner ako. Nung commissioner na ako, ang sinasabi, wag kang magsalita masyado, wag kang mang-away. Inilabas namin ang pork barrel report, di ba? Yung PDAF. Hindi ka mako-confirm. Na-confirm ako. So, ang sinasabi ko, maraming away, maraming laban akong sinuong na sa una, parang dehado. Kumbaga, pero sa huli matapos mabugbog ay parang bida na bubugbugin muna sa simula, sa huli ay magtatagumpay. Ma'am, let's try to flesh out your stance on some national issues. Inflation, still the #1 voters' concern. Bigas. In other debates, the candidates have said the answer is bringing up productivity, but that's 5-10 years away. In the immediate term, the easiest way to bring down the prices of rice, for instance, is to import more. Pero you hit the farmers. If you were in the Senate, what would you do? You allow more importation or you let the prices stay high in the meantime? Sa akin, ibabalik ko yan dun sa aking sa aking plataforma on fighting corruption. Halimbawa, bakit niya sasabing fighting corruption? Let's talk about production facilities, in support sa mga agrikultura, di ba? Halimbawa, yung farm to market roads. Kailangan yan para hindi masyadong mahal ang pagdadala ng mga tinanim papunta doon sa market, sa pamilihan. Pero kadalasan, dahil may corruption, farm to cockpit roads ang inuwian. Yung mga kalsada para sa agrikultura, sa halip na daanan ng mga basic products, kaya ng palay, etc., ang ginagawa ay yung mga kalsada magtutungo doon sa mga sabungan o yung kalsada para sa resort. So ito yung tinasabi nating kahalagahan ng tinatawag nating paglaban sa katiwalian. Pangalawa,
sisingilin natin yung mga tinatawag nating oversight agencies dyan. Gawin niyo yung trabaho niyo, no? Kasi ang tingin natin, kung yung mga magsasaka, Department of Agriculture halimbawa, agrarian reform, ano, lahat-lahat yan. Kung yung magsasaka, may access sa tamang credit facilities, ano? Kung yung fertilizer ay hindi kinukupit. Remember fertilizer scam, di ba? May insentibo yung magsasaka dahil may tulong na masusumpungan, matatakbuhan mula sa gobyerno, di ba? And then ito ring department ng gobyerno na may in charge doon sa tinatawag nating oversight, di ba? National Food Authority, nandyan din para mabalanse yung tinatawag nating market supply ng bigas, ano? But at the same time, protecting the farm gate prices. Dahil mandato mo rin yan eh, ingatan ang kita ng magsasaka. So sa totoo lang, dahil 27 taon akong nagsilbi sa gobyerno, alam ko kung ano yung proseso na ating pagaganahin. Alam ko kung ano ahensya ang iyong bubugbugin. At syempre, babalik tayo sa aking ipinangako. Masusing budget, pagbabantay ng budget. Bakit? Para may budget na sapat, may budget na walang kupit. Kung ganyan, may insentibo ang magsasaka. Kung maayos ang mga farm-to-market routes, mababa ang presyo ng pagtatakbo or pagdi-deliver nito. At kung merong insentive, ibig sabihin, tamang presyo ng palay ang natatanggap ng ating magsasaka, mas maiengganyo silang magtanim. Eh syempre, sa halip naman magtanim, ang ginagawa, binebenta ang lupa sa subdivision, ano? Sa mga developer, di ba? So kailangan bantayan din itong ating tinatawag na regulatory agencies. Ano ba yung inyong mandato? Ginagawa niyo ba? So ganun, napakasimple lang. Yung pag-imbestiga doon sa spending ng confidential funds ni VP Sara Duterte, ano pong inyong pananaw doon? Alam ko ho ang paano mag-audit ng confidential funds. Nag-audit ako mismo ng intelligence and confidential funds. So, you can't hide it. Alam na alam kong mambasag ng trip ng mga sinungaling. Nabanggit niyo po yung oversight. Tuhugin ko po yun. Kasi in the last few weeks, napag-uusapan yung issue ng oversight na kung may karapatan ba ang Kongreso to, for example, look into spending ng ilang opisina with regard to confidential intelligence funds. For example, usurpation daw ng authority ng COA, which the body you came from, yung pag-imbestiga doon sa spending ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Ano pong inyong pananaw doon? Coming from COA, is it a usurpation or is it part of Congress's oversight function? Bahagi po yan ng tinatawag nating oversight function. Ano po? Kasi di ho ba ang Congress ay in charge siya dun sa bahagi ng budget ng tinatawag natin ay legislation. Ano? So bahagi po siya. Ang tinitingnan ng Kongreso ay tinatawag nating quality spending. Di ba? Quality, timeliness, efficiency. So nagamit ba ng tama? Kaya nilang gawin yan. Ang nagiging lang siya na parang usurpation kasi nakita natin yung grandstanding, nakita natin yung medyo medyo matapang na pagtatanong. At kasi pinupukpok na pilit ang Commission on Audit. Ito naman ang dagdag ko doon. Hindi na nga nila dapat pinukpok ang COA eh. Kasi under the rules, may report. May report eh. May quarterly report eh. May report dapat isinasubmit sa Kongreso. So, ang sinasabi ko, tama, within exercise of legislative function and oversight, di ba? Pero yung approach, kinulang ng konti. Nakalimutan nila, nakasulat doon, hello, kaway-kaway, may kopya po kayo ng confidential report, di ba? At pag may kopya ka niyan, may kopya ka nung dapat report kung paano ginastos, may kakayan kang magtanong. That's what I was wondering about kasi it's in the joint circular. A quarterly report to the President, the Senate President, and the Speaker. Which they have submitted, Oo. yes. Ang tanong, may nagbasa ba? Tanong ko rin, baka naman walang nag-submit. Pero in that case, nagkulang ba ang COA? Because in the hearings, for instance, the senators, the lawmakers were pointing out na, okay, why did you accept the anomalous acknowledgement receipts when mali-mali naman yung dates and the names were clearly fictitious according to the legislators? So, and then the answer was, they are largely ministerial. So nagkulang ba ang COA in that instance? Okay. Hindi pwedeng sabing nagkulang. Siguro ang sabi ko ay, ang tawag po natin dito ay the mindset of an auditor. The doggedness to pursue the lead. Tagalogin natin ng konti. Yung bagang madali ka makaamoy, parang may kakaiba dito. So tama po yun. Nandun naman po talaga sa guidelines eh. I-submit ang mga yung plano lang, di ba?
At saka yung resibo, pero yung certification nasa envelope, ano. Pero nasa guidelines din po. Kapag medyo nakita mong, uy, bakit 11 days lang ito? Yung pala ang makikita mo, wala ka pang makikita. I-require mo ngayon ang submission ng supporting documents, di ba? At nakalapaloob sa annex na anytime na maramdaman or kailanganin ng COA, ng kanyang representative, na ipasumite, dapat merong vault ang disbursing officer kung saan na andun ang mga supporting documents na pwedeng isubmit. Lalagyan ko lang ng konting diin. Magkaiba ang intelligence at ang confidential. Sa intelligence, ang isasubmit ay documentary evidence. Dito sa, baliktad, supporting documents. Ano? Yung isa, documentary evidence, yung sa confidential. Yung sa intelligence kasi may batas na talagang nagsasabing, it's national security. Pero dito sa kabila, ano to civilian agency operation. Pangalawa, ano yung parang pinakang main objective nila doon sa paggamit? Confidence building measure daw. Ay, di ba parang may national security ba ito? Oo, may surveillance ba ito? So ano ang kulang sa approach ng COA? Sa akin, ang kulang doon, kung nakita mong may red flags, dapat nag-confidential letter ka sa chairman ng COA. That's why the ICFAO or the Intelligence Confidential Audit Unit nasa ilalim ng Office of the Chair para direct ang iyong pakikipag-usap. Kung nakita mong, uy, palaki ng palaki ang halaga ng confi funds parami ng parami ang humihingi mabuti pa sulatan ko ang aking chair. Chair, baka pwedeng manggawa tayo ng fraud audit. Dahil sa fraud audit, dyan papasok ang kakaibang audit ng mga supporting documents. Hindi na natin pwedeng sabing ministerial kasi ang objective mo ay to zero in on the red flags that you have. Yun lang po ang kulang. Segue ko na dun sa politics kasi kulang na yung, medyo limited na yung oras natin. Nabanggit kanina si Vice President Sara Duterte. So if ever napala rin kayo, maupo kayo bilang senador, and now that she's facing an impeachment trial, possible impeachment trial before the Senate, how do you plan to move forward? As a prosecutor As a or as prosecutor. an expert? As part of the impeachment court. As a Senator Judge. Senator Judge. Kala ko, tatanungin niyo ako kung anong gusto kong role As a Senator Judge, babalikan ko po, ito po yung maragal ko na sinasabi, issue-based lang, hindi sa personality. Alam ko ho, ang paano mag-audit ng confidential funds, nag-audit ako mismo ng intelligence and confi funds. So, pag-uusapan natin ang tamang ebidensya. Pero ito siguro yung advantage ko. I know how to phrase the right question. I know how to solicit the right answer. At you can't hide it. Alam na alam kong mambasag ng trip ng mga sinungaling. Alam na alam kong mambasag ng mga palusot ng mga abogado. So excited ako. Dapat excited din kayo. The problem might be that the Senate might decide na, okay, you have a right against self-incrimination. We don't know yet kasi they're still writing the rules, they're still amending the rules. What if they decide you have the right to not incriminate yourself? So hindi siya magte-testify, and what would be your approach then? May mga grounds na katanggap-tanggap pagdating sa sinasabing right to against self-incrimination, right? At alam ko na hindi ito isa kung saan pwede niyang gamitin yon. Because the question is addressed in her capacity as a public official. And therefore, as a public official, napakalakas ng katanungan, napakalakas ng responsibilidad na sagutin upang patunayan na pinangalagaan niya ang pera ng bayan in the form of confidential funds. Bakit mo ginagawa yan, ma'am? Kasi this is not the first time that you're gonna do that dahil before, nag-reveal ka na rin ng ilang mga cases na involved doon sa mga hinahanapan natin ng transparency. Aren't you concerned that your family might be affected because of what you're doing? Ang tanong natin, bakit hindi ko gagawin? Bakit hindi ko gagawin? Kung 27 years akong pinasweldo ng gobyerno, kung mahabang panahon akong tinutulungan at sinusuportahan ng bawat mamamayan. Now, pagdating dun sa baka magkaroon na naman ng threat sa aking pamilya, pinagdasal ko na yan. Whatever it is, it is. Kasi kung hindi pa natin tatapangan yan, maghanda na lang tayo sa isang bansang hindi natin alam kung saan ang patutunguhan. Bakit nararapat kang iboto ng sambayan ng Pilipino? Nararapat akong iboto ng sambayan ng Pilipino
Sapagkat naghanap kayo ng pagkakatiwalaan, napakahabang panahon. Marami nang nagsabing hindi sila magnanakaw, marami nang nagsabing sila ang karapat-dapat. Ngayon lang kayo makakahanap ng tapat, totoo, hindi magnanakaw, maglilingkod, at hindi tatalikod. Todas ang lahat ng waldas. Number 45, Heidi Mendoza. Thank you, ma'am. Thank you. Salamat po. Sa totoo lang, nakakakaba. Alam mo yung parang na-refresh sa akin yung una akong nag-apply sa trabaho. Nakakaba pala dito sa aplikante. Wala po akong takot pag sumasagot sa kahit anong katanungan dahil nga you can't hide it, di ba? Wala akong inililihim at bukas na libro ang aking naging kasaysayan nung 27 years akong naglingkod sa pamahalaan.